Kapitan, sino kaya yung dalawang astig na yun? Tignan mo, may mga tattoo pa sa braso. Kapitan, suriin nating maigi yung pumapasok dito sa baryo natin. Baka mamaya, yan pala yung aswang na nanggugulo sa atin dito kapag gabi. Malayo pa kaya? Hoy! Kayong dalawa dyan! Tinatawag tayo. Oo, kayo nga. Lumapit nga kayo rito at magpakilala kayo ng maayos. Yari kayong dalawang astig ngayon. Magandang araw ho. Magandang araw naman. Saan kayo pupunta? At anong pangalan niyong dalawa? Ako ho si Alexis. Kapatid ko po, si Jonel. Saan kayo pupunta? Hinahanap po namin ng bahay ni Lola Jacinta. Kapitan, baka yung weirdong matandang mangkukulam na albularyo kuno ang pupuntahan ng dalawang to. At ano namang gagawin niyo doon? Lola ho namin siya. Ganun ba? Mukha naman kayong maayos. Ang problema, bakit may mga tattoo kayo sa braso? Ano bang ibig sabihin ng mga tattoo na yan? Kapitan, ako si Jonel. Yung tattoo po namin sa braso, meron pong simbolo yan. Tsaka isa pa, hindi lang po yan meron kami. Meron din kami sa katawan. Kung ano man ang ibig sabihin yan, sigurado ko wala yan kwenta. Sobra naman ho kayo. Hindi niyo ho alam ang lahing pinanggalingan namin. Kaya ho sana, wag niyo naman kaming bastusin. Mayabang pala tong isang to eh. Banatang ko ito eh. Oops! Hindi ganyan ang pag-iistima ng bisita. Pasensya ka na, binata. Naghihigpit lang kami kung sino ang pumapasok dito sa amin. Alam mo kasi, kagabi lang, ginulo na naman kami rito ng mga taong may pakpak. Kaya pala sumulat sa atin si Lola Jacinta dahil doon. Ano? Ano namang magagawa ng matandang Jacinta na yun? Hoy, ang matandang yun, pinagbibintangan naming weirdong matandang mangkukulam na kesyo albularyo daw. Hindi ho. Hindi po mangkukulam ang aming lola. Baka ho wala na kayong sasabihin. Pwede na ho ba kaming tumuloy? Hindi. Ano laman ng mga bag na yan? Hindi ho yan pwedeng buksan. Yung huling taong nagmatigas na binuksan ng bag namin namatay. Aba, Kapitan, niyayabangan talaga tayo nito. Tsaka alam mo kaibigan, itong tatong ahas sa braso ko, nanunuklaw yan. Baka gusto mong subukan. Ganun ba? Hindi. Wag na, hindi. Ayoko subukan. Mabuti naman kung ganun. Sige ho, magpapaalam na ho kami. Teka sandali lang. Humihingi ako ng tawad sa nagawa namin. Naintindihan ko ho. Halika na, Jonel. Sige, kuya! Pag-alis ng magkapatid, ang sabi ni Bitoy, bakit daw hinayaang makapasok ni Kapitan ang dalawang lalaking may tato? Samantalang naghihigpit daw sila noon sa boundary. Dahil nga sa nangyayari sa baryo nila gabi-gabi. Hayaan mo na. Hindi naman mukhang aswang ang dalawang yun. Kapitan, ang aswang, magaling magkunwari yan. Baka malay natin, gumamit lang sila ng magandang itsura. At isa pa, Bitoy, ang mga aswang hindi yan dadaan sa lupa. Alam mo naman ang nangyayari pagkagabi. Bigla silang sumusulpot na parang kabuti. Sabagay. Pero Kapitan, susundan ko yung dalawa. Ikaw ang bahala doon.
Si Bitoy at ang iba pa nagtungo sa bahay ni Aling Sinta. Nakita nga nilang doon pumunta ang dalawang binatang may tato. Lola! Oh, Alexis! Lola! Natanggap ho namin yung sulat nyo. Nakoy, pasensya na po kayo. Nako, wala yun. Hi, Lola! Oh, Junel, ang laki-laki mo na. Halika, pasok kayo sa loob. Lola? Ano yun? Parang palagay po namin ni Junel. Napakaseryoso ng nangyayari dito. Kasi, kung kaya nyo naman, di ba? Di nyo naman po siguro kami papatawag. Tama ka, Alexis. Bukod siya ako'y pinaghihinalaan ng kung ano, hindi ako dapat na kumilos. Isa pa, matanda na ako, apo. Kaya, hindi ko masabing kakayanin ko pa ito. Bakit po, Lola? Gaano po ba kalakas ang kalaban? Malakas sila, Jonel. Hindi sila basta-basta. Pero nararamdaman ko din na meron silang kahinaan. Lola, ano bang kailangan nila? Bakit? Pinupunto ng mga yan ang lugar nyo. Ano bang meron dito sa lugar nyo? Marami bang buntis dito? Hindi buntis ang pinupuntirya nila. Katunayan, ligtas pa nga ang mga babaeng buntis. Ang hindi maganda doon, ang pinupuntirya ng mga aswang na yun, purong mga kababaihan. Suspetsa ko lang, hindi kaya't gagawin nila itong palahian? Baka nga ho ganun. Marami ho ba sila? Madami. Halos gabi-gabi silang pinipigilan ng mga taga rito. Kaya lang, wala silang magawa. Nagsuggest ako sa kanila ng pangontra. Sinusunod naman nila pero hindi naman yata tinatabla ng mga yun. Lola, alam niyo ho ba kung saan matatagpuan ang mga yun? Hindi. Kaya nga kailangan ko kayo. Pagdating dun sa bagay na yun, Lola, ako na pong bahala ron. Doon ako magaling. Alam ko, Jonel. Alam ko. Kung ganun, Lola, hindi dapat natin to patagalin. Paano na yung mga babae? Baka mamaya, nalagyan na nila ng punla. Kaya nga ipinatawag ko kayo. Aling Jacinta! Yun na naman yung makulit kanina, oh. Hayaan mo akong bahala doon. Aling Jacinta! Ano bang kailangan mo, Bitoy? Dito ba nagpunta yung dalawang poging may tato? Nandito kami, Brad. Bakit ba? Sinisiguro lang namin na kamag-anak mo siya. Pasensya na po, Aling Jacinta, pero alam nyo naman ang nangyayari. Sige na, Bitoy. Okay na kami rito. Sige ho. Napansin ng magkapatid. Nang sumilip sila sa bintana, nakakita sila ng isang magandang dalaga. Nandun yon sa kabilang bakuran. Lola, sino yung magandang dalaga na yun? Si Edna. Anak yan ng kapitbahay. Aba, Lola, maganda siya. Parang feeling ko type ko siya. Huy, baka marinig ka niyan. Ano naman, type ko naman talaga siya eh. Hindi yan ang pinuntan nyo rito. Tandaan nyong magkapatid. Kayong dalawa ay parehas na mandirigma. Nilisan nyo ang baryong inyong kinalakihan para tapusin ang problema rito sa amin. Inaasahan ko kayo, kaya tigilan nyo muna ang pangbababae. Opo, Lola. Sige po, iiwas po muna ako hanggat kaya ko, Lola. Sa unang araw pa lang doon ng magkapatid, hindi na nakatiis si Jonel, kaya't nilapitan niya ang kapitbahay na kanina papatingin-tingin sa kanya. Hoy Jonel, saan ka pupunta? Doon lang kuya, di ko na matiis eh.
Hi! Junel nga pala. Ako si Edna. Wow, tama nga yung sinabi ni Lola. Ang ganda-ganda mo talaga, Edna, sa malapitan. Taga-saan kayo? Parang ngayon ko lang kayo nakita. Taga... Taga Mindanao, oo. Taga Mindanao kami. Ganun ba? Anong pangalan ng kuya mo? Hala, bakit si kuya hinahanap mo? Nandito naman ako natanong ko lang. Edna, totoo ba yung nangyayari dito? Oo. Kasi alam mo, kapag madilim na, nagtatago na kami. Ha, ganun ba? Huwag ka mag-alala, Edna. Kaya kami nandito ng kuya Alexis ko. Kasi, wawakasan na namin ang mga yun. Talaga? Oo. Kami kasi isang Hoy! Bakit ba kuya? Nakalimutan mo na ba yung bilin ni Lola? Masyado ka mapusok. Nakikipagkwentuhan lang naman ako Kahit na. Balik sa loob! Sige, Edna. Uwi muna ako sa bahay. Edna? Tama di ba? Oo. Pasensya ka na pero may billing kasi sa amin ng lola namin Kaya huwag ka masanang mababastusan. Naku, okay lang yun. Pero totoo ba yung sinabi ng kapatid mo na... wala yun. Hindi totoo yun. Medyo bata pa kasi. 16 pa lang yun. Kaya medyo mahangin, ganyan. Sige, aalis na ako. Okay. Pagpasok sa loob, nakatikim ng pingot ang nakababatang kapatid. Ikaw, halika nga rito. Aray! Anong ginagawa mo sa akin, kuya? Hindi tayo nagpunta rito para mambabae. Okay? Okay. Sakit-sakit ano nangyayari dyan? Ito, Lole. Hindi makapagpigil. Ay, nako talaga, Junel. Lola, ano yung niluluto mo, Lola? Ano pa, yung paborito mong tinolang manok na native? Talaga? Oo. Wow. Sa atin ang dalang kong makatikim niyan. Ang damot-damot kasi ni Apo. Mahal na mahal niya yung mga manok niya. Di naman sana panabong. Siyempre, matanda na yun Lahat ng pwede niyang pahalagahan na alaga niya, gagawin niya. Pero kapag kaiba ang bisita, nako, nagpapakarni ng 2, ng 3, kung minsan 5 pa nga Hayaan mo na. Lola, pwede ba akong gumawi ron? Sige, bibili ka ba? O Lola. Pagpunta doon ni Alexis, bukas ang bahay. Tapos ang tindahan hindi rin nakalak. Narinig niya sa bandaron. May nagkukumpulan ng mga tao. Kasabay noon ng iyakan. Nahihiya man siyang lumapit pero sinubukan niya. Hanggang sa kanyang napag-alaman. May isang babaeng patay pala sa loob. At ang mas masakit pa doon, yung babaeng patay, wakwak ang tiyan. Diyos ko, grabe! Napatingin sa kanya mga tao doon dahil nga hindi siya kilala ng mga ito. Yung isa kumuha ng itak at akmang hahagarin siya pero pinigilan siya ng Kapitan del Barrio. Hoy Manuel! Anong ginagawa mo? Kapitan, aswang yata to Papatayin ko ito, Kapitan. Tigilan mo yan! Mga apo yan ni Aling Jacinta. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Pasensya na po. Okay lang ho yun. Pabili ho. Pabili nga ho ng sigarilyo. Ano yon? Sigarilyo po. Ay! Ikaw yung sinasabi ni Kuya Bitoy kanina, yung may tattoo. Libre na sa'yo. Yan tayo Pag nakakita ng pogi, libre. Ay! Libre na sa'yo. Ilan ba? Isa lang. Isa? Ang tipid naman nun. Siya nga pala.
Ano bang ginagawa nyo rito sa baryo namin? Di nyo ba alam na delikado rito ngayon? Maraming mga kababaihan ang tinatangay ng mga lalaking mapuputla ang katawan. Tignan mo yung pinsan ko doon sa may bahay nila. Diyos ko, wakwakin tiyan. Kinuha yung laman loob. Tapos pinagsawaan. Hindi bali sana kung ako yung pinagsawaan kaya lang yung pinsan ko Alam mo kapag ikaw, sa palagay ko, hindi ka pagsasawaan nun. O bakit naman? Di ka naman babae Pabili na. Ha? Umalis ka na nga sa harapan ko. Hindi pa kita pagbilan dyan Lumibot-libot pa noon si Alexis. Kapansin-pansin yung mabigat na hangin sa loob ng iskinita na parabang may itinatagong lungkot at katatakutan. Pagsilip niya sa kabila, nakita niyang merong damara. May mga taong nagsusugal. Lumapit siya roon para alamin kung anong meron. May pati pala rito. Kunti ako nagkakamali. Biktima ng aswang yung nakaburol dito. Pagsilip ni Alexis sa kabaong, isang magandang babae na animoy natutulog lang ang nakalagay doon. Ang ganda. Ang gandang babae. Kilala mo ba ang aking apo? Hindi ho. Sino ka? Apo ako ni Aling Jacinta. Ganon ba? Akala ko, ikaw yung binabanggit niyang kasintahan na bumuntis sa kanya tapos siniwan. Naku, hindi po. Wala po akong kasintahan. Ganon ba? Magaling. Magaling ang sinabi mo. Tama yan. Huwag kang tutulad sa ibang mga lalaki na matapos kunin ang gusto sa babae iiwan na lang. Kaya ayan, ang aking apo. Nagdudusa. Buntis na. Tinangay pa ng aswang. Pinatay. Matapos pagsasaan ng malaman nilang buntis ang aking apo. Ganun ho ba? Sige ho, ako'y alis na. Sa bandang dulo ng baryo nakakita si Alexis ng isang magandang lilim. Ilalim yon ng puno ng akasya. May nakasabit na duyan kaya't nahiga siya doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakatulog si Alexis at nagising siya bandang hapon. Teka, madilim na! Mabilis nagtatakbo si Alexis papauwi sa bahay ng Lola Jacinta. Pagdating doon narinig niyang nagwawala ang lola niya. Saan ba kasi nagpunta yung kapatid mo? Hindi ko nga alam, Lola. La, nandito na ho ako. Por Diyos por santo ka, Alexis. Saan ka nagpupunta? Nag-alala tuloy ako sa'yo. Kung bit-bit mo sana tong mga gamit mo, hindi ako mag-aalala. Lola, nakatulog lang naman ako sa duyan Saan duyan? Doon sa may puno ng akasya sa papalabas ng baryo. Ay Diyos ko. Paano kung ginripuhan ka ng mga kalaban? Tandaan mo, Alexis. Wala ka mang bit-bit na gamit ni isa pero alam ng mga demonyo na yan kung sino ka. Ayaw ka nang maulit yan. Lola. Siya nga ho pala. Kanina doon sa may barangay, nakita ko nag-iipon-ipon ng mga lalaki doon. Tapos, pinamumunuan ni Kapitan. Anong plano nila? Hindi ko alam. Pero kung ano man yon, sana makakabuti sa baryo. Sa palagay ko, Lola, pamumunuan ni Kapitan ng pagsalakay sa mga yon. Masasawi lang sila. Kasi kahit na anong pangontra, hindi umuubra sa mga mangkukulam, aswang at kung sino-sino pa. Lola, kami, anong gagawin namin? Hindi pa ba kami kikilos? Itanong mo sa kapatid mo. Junel, nalaman mo na ba kung saan sila?
Hindi pa kuya eh. Nakatulog din kasi ako. Diyos ko naman. Kala ko naman nagtatrabaho ka kahit wala ako. Kung ikaw nga nakatulog ka rin sa duyan eh. Ako pa kaya? Hindi bali mga apo. Sa ngayon, pabayaan muna natin sila kapitan na kumilos. Ganun na nga lang po, Lola. Huwag ka mag-alala kuya. Mamayang 10:00, sisimulan ko na ang paghahanap dyan sa mga yan. Magaling. Tama lang. Pagsapit naman ng 8:00 ng gabi, lumakad na ang Kapitan Del Barrio kasama ang mga bantay bayan. Armado ang mga ito ng mga mahabang baril na nilubog sa kani-kanilang pangontra. Madali kayo. Inuulit ko, bantayan nyo rin ang mga sarili nyo. Hindi po pwedeng magpapabaya kayo dahil mamamatay kayo at may nag-aantay pa sa inyong mga mahal nyo sa buhay. Doon sa kabila, 5 doon. 5 rito sa akin at 7 sa mas maluwang. Ano yun? Anong klaseng tunog yun? Sige, tuloy-tuloy lang. Walang hihinto hanggat hindi natin nahanap ang mga aswang na yan. Kapitan! Dito! Ha? Anong meron dyan? Ano meron dyan? Kapitan, tignan mo. May mga butas. Ha? May dugo, kapitan! Suriin yung maigi kung butas ba talaga yan. At kung dugo ba talaga yung nasa loob niyan. Oo. Teka kapitan, ano ba tunog na yun? Hindi ko alam. Pero palagay ko isang simpleng ibon lang yun. Hindi tayo pwedeng magpasindak sa kanila. Mas lalo na ngayon meron tayong mga malalakas na gamit. Papatayin natin sila ngayong gabi. Nakakahiya kung totoo ngang mandirigma ang dumating na 2 na yon tapos sila pa ang tatapos sa mga aswang na yon. Hindi ako makapapayag. Sige, suriin mo yan. Tara mga kasama, mauna na tayo. Patuloy sila sa paglalakad. Hindi nila iniinda ang ingay na nagmumula sa itaas. Bukod sa hindi naman ito masyadong nakakatakot, ang iniisip ng Kapitan Del Barrio na baka isa lamang itong ordinaryong ibon na may kakaibang tunog. Sa palagay ko, malapit na tayo. Sa palagay ko yung klase ng huli ng ibon na yun. Ginagabayan niya tayo at binibigyan tayo ng babala. Tandaan nyo, sa gabing ito uubusin natin sila at kukunin natin ang lahat ng mga kababaihan na tinangay nila. Habang tinatahak nila ang napakadilim na bahagi ng kagubatan na yon, nakaamoy sila ng napakasangsang, napakabaho na parabang nabubulok na dugo at laman. Halos lahat sila masuka-suka. Ultimong ang Kapitan Del Barrio hindi nakapagpigil. Nagsuka ito at napatigil sa isang puno. Baho! Napakabaho naman nun. Pagtingin ni Kapitan sa bandang kaliwa, sinapol siya ng malamig na hangin. Tapos nakita niyang bilog pala ang buwan. Bilog ang buwan. Hindi magandang senyalis to. Parang pakawari ko alam nilang pupunta tayo ngayon sa kanila. Sige! Tuloy ang paglalakad! Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang isang kubo. Laking gulat nila dahil may kubo pala sa lugar na yon. May kubo, Kapitan. Shh! Ako mauna. Una siyang pumasok sa kubo at nakita niyang napakagulo. Halatang tinitirhan ng kung sino pero hindi man lang marunong mag-ayos. Siniyasat niya lahat ng kasulok-sulukan ng kubo upang makita kung sino bang nakatira doon.
Kaya lang, wala kahit na isa. Paglabas ni Kapitan, yung mga kasama niyang bantay bayan, isa-isang nagkasa ng baril. Oh, bakit? May problema ba? Kapitan, sa taas! Ha? Pagtingin doon ni Kapitan, nakakita siya ng isang napakalaking ibon na may ulong tao at nakatungtong sa bubong ng kubo. Akmang dadambahin siya noon nang ilang beses itong pinagkakaputokan ng mga bantay bayan. Nakayuko na lang noon si Kapitan. Kapitan, hindi tinablan ng bala! Diyos ko! Anong klaseng tao ka? Mga tampalasan! Anong ginagawa niyo rito sa aking teritoryo? Ginagambala niyo ang aking pagpapahinga. Kapitan, umalis na tayo! Hindi siya tinatablan ng bala! Kaibigan, teka sandali lang. Patawarin mo ang ginawa namin. Alam ko naman na kaya mo magpatawad. Kung nagambala namin ang iyong pagpapahinga, pwede bang patawarin mo kami? Alam naman namin na hindi ko yung hinahanap namin pero kamukha mo sila. Kung pwede lang sana. Kung hinahanap ninyo ang nanggugulo sa inyong baryo, pues hindi dito ang daan, mga tampalasan. Umalis na kayo. Baka gusto nyong kainin ko kayo isa-isa. Kaibigan, pwede mo bang ituro sa amin kung saan matatagpuan ang... Umalis ka na! Oo, kaibigan. Pasensya ka na din. Isang nakakatakot na bangkilan pala ang natagpuan nila sa oras na yun. Mabuti na lang dahil hindi sila pinatay. Nang makalayo na sila sa kubo, sabi ng isang bantay bayan, mabuti raw at mabait yun. Habang sinasabi pala yun kanina ng bangkilan, meron itong tinuturo na direksyon, kaya't doon sila nagtungo. Kapitan, dito! Dito tayo pumunta kasi dito tinuturo ng bangkilan. Bangkilan? Bangkilan ba ang tawag sa halimaw na yun? Oho, bangkilan yun. Hindi yun basta aswang. Mababait pa sila. Hindi ito yung klase ng aswang na nanglalahi ng mga tao. Tara! Bilisan natin lumayo sa lugar na ito at natatakot ako doon. Sa gabing paghahanap nila sa mga sumasalakay sa kanilang baryo, wala silang nakita ni maski bakas ng mga ito. Umuwi sila bandang 4:00 na ng madaling araw. Pag-uwi nila nakita nilang ang dami-daming tao sa labas. Ano kaya meron? Ba't may mga tao rito sa labas? Siyempre kapitan, sisikat na araw eh. Baka nagpapaaraw. Kapitan! Kapitan! Oh! May nangyari ba? Kapitan! Ayusin mo nga pananalita mo dyan. Ang tinatanong ko, may nangyari ba? Wala naman. Dumaan lang dito yung 2 lalaking may tato. Ang pogi! Aray! Bakit mo ako sinampal, Kapitan? Bastos ka! Magdamag kaming naghagilap doon sa kagubatan. Tapos ikaw, yan ang ipapasalubong mo sa amin? Kapitan naman, sorry na. Ipagtimpla mo kami ng kape. Mas masisihan pa kami. Sa araw na yon halos sabay nilibing ang mga burol sa baryo. Inatasan kasi sila ng Kapitan del Barrio na kung maaari huwag nang pagtatagalin pa ang mga nakaburol. Nakipaglibing ang magkapatid na Jonel at Alexis.
Nandun din ang kanilang Lola Jacinta. Ang sabi ng kanilang lola, kalunos-lunos daw talagang sinapit ng mga yun. Habang si Jonel patawa-tawa. Hoy, ba't ka ba tumatawa? May nakakatawa ba? Kuya, alam ko na kung saan makikita yung mga yun. Ha? Talaga? Oo, pero hindi ko sasabihin kila kapitan. Tayo lang nakakaalam dun. Tayo lang ang may karapatan para tapusin sila, kuya. Oo, sige. Tama ba yung narinig ko, Jonel? Opo, Lola. Nakita ko na sila sa pamamagitan ng pagsusumbong sa akin ng ibon na inutusan ko kagabi. Kung ganon, Lola, dapat na nating seryosohin to. Kailangan na nating kumilos mamayang gabi. Bakit gabi pa, kuya? Pwede naman ngayon. Hindi po pwede ngayon. Nakita mo namang mga tao galit na galit. Sa oras na alam nilang alam nyo na kung saan hahanapin ang mga yon, siguradong sasama sila. Mas makabubuti kung ipapakita ninyo ang pagiging mandirigman nyo ng kayo lang. Hindi ba't sanay naman kayo sa ganyan? Tama, Lola. Tama. Ko kasi kulit mo eh. Basta ako. Alam ko na. Teka, paano mo ba nalaman? Dahil nga ron sa ibon. Siyempre, napasunod ko siya sa pamamagitan ng aking orasyon. Siya nga pala, kuya. Yung pinakapuno ng mga yun, hindi maputla yung katawan. Maitim. Maitim na nakakatakot tapos para siyang nakakatakot na may sungay. Kuya, hindi ko haharapin yun. Ikaw ang bahala dun, ha. Natatakot ako dun eh. Oo na. Kailan ka ba kasi hindi natakot? Palagi ka namang takot. Hindi alam ng magkapatid, naririnig pala ng isang bantay bayan ng pinag-uusapan nila. Nagsumbong ito kay Kapitan. Kapitan! Ano yun? Sabi ng bubut na yun, yung may tato sa braso. Alam na raw nila kung saan matatagpuan yung bahay ng mga sumasalakay dito sa atin. Talaga? Oo, Kapitan. Tapos ang sabi pa, silang dalawang magkapatid lang daw ang lulusob dun mamayang gabi. Nagpapakabayani eh. Kaya nga eh. Kapitan, anong plano? Ganito. Pag-uwi ng magkapatid na yan, manmanan mo. Kung saan sila pupunta, sundan mo. At kung sakaling lalabas sila bitbit, ang kanilang mga tinatago, agad kang tumakbo sa barangay. Igagaya ko rin ang mga kasama natin. Sige, Kapitan. Hindi tayo papayag na sila ang lalabas na bayani rito sa barangay natin. Tama! Iyan ang gusto ko sa'yo. Marunong ka rin palang mag-isip. Siyempre naman, Kapitan. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, naggagayak ng magkapatid. Chine-check na rin nila ang mga dapat dalhin. Mag-iingat kayong dalawang magkapatid, ha? Ayokong may mamamatay sa inyo. Uuwi kayo ng buhay. Siyempre naman, Lola. Kaya namin ang buhay namin. Di ba? Opo naman. Basta kuya, ikaw bahala rin sa nakakatakot na isa na yun, ha? Oo, mandirigma ako. Isa ako sa pinakamalakas sa baryo natin. Pero kuya, natatakot din ako. Hindi ko kakayanin yung ganong klase ng halimaw. Oo na. Basta bahala ka sa iba. Akong bahala ron sa isa na yun. Uy, naggagayak na sila. Pupunta na ako sa barangay. Sasabihin ko rin yung plano nila. Teka, may tao! Hoy! Nagtatakbo ang bantay bayan na nagmamasid sa kanila. Nang dahil doon, napigil tuloy ang lakad nila sa oras na yun. Kapitan! 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 Oh, ano nangyari? Kapitan, positive, lalakad na ngayong magkapatid. Kaya lang, nakita ako eh. Ganon. Hindi bale yun. Tara mga kasama! Sumugod tayo! Pumunta muna ang Kapitan Del Barrio at ang mga kasama nito sa bahay ni Aling Jacinta. Pagpunta roon, nakita nilang normal
Yung magkapatid kapwa pa nakahubad tapos kumakain ng mani. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Aling Jacinta. Akala ko may lakad tong mga apo mo. Sino nagsabi? Bakit di pa yata sila nakagayak? Kapitan, kain po tayo ng mani. Sige, salamat na lang. Mga iho, baka naman pwede kayong makipagtulungan sa amin. Nako, wag na. Baka mamatay lang kayong lahat. Bastos ng batang to. Kapitan, hindi naman po sa minamalit namin ang kakayanan nyo pero hindi naman ho yata tama na sumama kayo sa amin. Meron po kayong sariling lakad, hindi ba? Ganon din po kami. Respeto lang po. Respeto lang? Bakit? Nagsasarili kayo ng lakad. Hindi nyo pinapaalam sa akin ang lakad ninyo. Sa palagay nyo, nirerespeto nyo ba kami? Mga wala kayong respeto. Hindi nyo na ako binibigyan ng kahihiyan. Kapitan, hindi naman siya ganon. Ang siyamin lang naman siya ay magkanya-kanya tayo ng lakad para kung sakali mang merong mamatay wala tayong sisisihin. Aling Jacinta, konsentidor ka din. Kapitan, kung paubaya na lang natin sa dalawang tatoan na yan, yung paghahanap doon sa mga demonyo na yun. Ano? Takot ka lang? Ako takot? Hindi Hindi ako takot! Hindi ako takot! Tignan mo tong mga to. Nagsasagutan pa rito. Baka pwedeng doon na kayo magsagutan. Kung gusto nyong lumakad ngayon, lumakad kayo, hindi namin kayo pakikialaman. Pero teka lang. Siguro naman may karapatan ako magtanong. Sino ba talaga kayong dalawa, ha? At bakit ganyan na lang kalakas ang loob nyo na tulungan ang baryo namin sa sarili naming problema? Aling Jacinta, ikaw magsalita para sa kanila. Ako? Bakit ako, Kapitan? Hindi ba't dito sa ating baryo, pinagbibintangan nyo kung weirdong matanda? Ngayon gusto mong magpaliwanag ako sa'yo? Oo nga naman. Sige. Kayong dalawa magpaliwanag kayo sa akin. Sige ho. Magpapaliwanag po kami. Pero kung hindi ho kayo maniniwala sa sasabihin namin, wala na ho kaming pakialam. Ako ho si Alexis at ang kapatid kong si Junel. Kami ay kapwa mandirigma ng aming baryo. Apo kami ng isang mataas na apo sa amin. Ano daw? Apo ng apo? Ano yun? Hoy, ayusin mo nga pananalita mo, ha? Niloloko mo ba kami? Rumispeto ka sa harap mo. Sa kaharap mo! Siya ang kagalang-galang karespe-respetong niyuyukuan at niluluhuran ang aming kapitan del baryo, si Kapitan Joso. Nire-respeto ko naman eh. Uulitin ko ho. Kami po ay galing sa pamilyang mandirigma na tubong Mindanao. At kung problema lang ang usapin patungkol sa mga aswang, kayang-kaya na namin to. At hindi na ho namin mabilang kung gaano karaming aswang ang napatay na namin. Sapat na ho ba yun? Ano daw? Mandirigma? Mandirigma daw sila! Palakpakan nyo naman! Wala ni maski isang pumalakpak. Pangiinsulto pa ang binalik sa kanila ng mga yon. Nang dahil doon pinagsaraduhan sila ng pintuan ni Aling Jacinta at pinalayas sa kanyang bakuran. Mandirigma. May mandirigma pa ba sa panahon na ito? Ang alam kong mandirigma, noong panahon nila Ferdinand Magellan, yan ang tinatawag na mandirigma. Malay naman kasi nating kapitan. Baka kasi talagang mandirigma mga yun. Tsaka sabi nung isa, yun daw tattoo niyang ahas sa braso. Nagkakaroon daw ng buhay yun. Paano kung totoo?
Taga Mindanao yan. Maraming mga nalalaman ng mga tao doon pagdating sa mga kapangyarihan. Aray. Tumigil ka na! Sa kape! Sulsulmaho ka! Oo. Sige po, Kapitan. Kapitan? Edna, ikaw pala. Meron ba ako may paglilingkod sa'yo? May nangyari ba sa bahay niyo? Wala naman po. Gusto ko sana kayong imbitahin. Pinatatawag kayo ni Inay. Birthday niya po kasi. Naku nakakahiyaman pero hindi namin tatanggihan yan. Sumama sila Kapitan papunta sa bahay nila Edna. Pagdating doon, nandun din ang magkapatid na Alexis at Jonel. Kasalukuyan silang kumakain ng mainit na sopas. O Kapitan, kain po tayo. Nauna pa kayong dalawa. Siyempre naman, Kapitan, kapitbahay kami. Habang sila'y kumakain, nagtitinginan na lang sila. Pinakikiramdaman nila kung tatakas ba ang magkapatid na Alexis at Jonel. Pinakikiramdaman nila kung pupunta sila kung saan. Kapansin-pansin kasi sa kasuotan nila. May nakasabit na balaraw sa tagiliran. Nakasombrero ng malapad tapos may bag sa harapan. Nakasapatos din at nakapantalon. Kayong dalawa, talaga bang hindi kayo makikipagtulungan sa amin? Hindi na ho. Kaya po namin ang sarili namin. Dapat nga ho magpasalamat kayo sa amin dahil bibigyan namin ng pagkakataon makalaya ang inyong baryo. Mga hambog! Mga apo ni Manang Jacinta na hambog! Mga batang wala pang muwang sa buhay. Nakuha pang magyabang. Malalaman ho natin ang totoo pagtapos ng problema na to. Pagkatapos nilang kumain, umalis na sila Kapitan. Yung magkapatid akmang lalakad sana nang biglang sabihin ni Jonel na, Kuya, sandali! Bakit? Nako, sabi ng spy kong ibon. Papunta raw dito ngayon ng mga yun. Edna, magsarado kayo ng bahay. Ikaw, pumunta ka ng mga kapitbahay. Sabihin mo magsarado. Oo, kuya. Mabilis namang sinunod yon ni Jonel. Paulit-ulit niyang sinisigaw sa kalsada na magsarado ng bahay dahil susugod daw dito ang mga aswang na may mapuputlang mukha. Hindi niya namamalayan. Nakarating na pala siya ng barangay at doon nagsisigaw din siyang, Sarado niyo yung mga bahay niyo! Paparating na rito mga kalaban! Kapitan, yung mga aswang daw! Magsiksigaya kayo! Papatayin natin sila ngayong gabing ito! Nang dahil sa kinalat ni Jonel ang balitang yun, tila ba pinaghandaan ito ng mga tao sa baryo. Yung mga padre de pamilya ng bawat bahay, may kanya-kanyang hawak na mga patalim upang protektahan ang kani-kanilang pamilya. Lahat sila noon nagtatago lang sa puno upang makita kung ano ba talaga ang itsura ng mga ito. Sa pagkakaalam kasi nila mga mapuputlang tao lang. Hindi nagtagal. Narinig na nila yung malakas na sigawan, tawanan at pagaspas. Halo-halong reaksyon ang naramdaman ng mga tao. Ang sabi pa ng Kapitan del Barrio, parang mas nakakatakot ang gabing ito. Parang meron daw kasing kakaibang kasama mga yun, maliban sa kanila. Natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit. Kapitan, kamatakot. Kayang-kaya natin yan. Andyan yung dalawang mandirigma nagtatago. Ano ka ba? Huwag kang umasa sa mga yan. Sa hindi naasang pagkakataon biglang kumidlat ng napakalakas at tumama yon sa isang puno. Tiyempong ang punong yon nandoon ang magkapatid at nagtatago. Oh hindi! Nandun yung magkapatid! Patay na! Lagot na! Patay ang magkapatid!
Mabilis silang nagtatakbo para puntahan yung punong tinamaan ng kidlat. Akala nila namatay ang magkapatid. Pero hindi sila nagalaw. Oh, akala namin na paano na kayo? Hindi o kapitan. Ang kidlat na yan ay kasangga namin sa laban. Teka, kapitan, yung mga balaraw nila tignan mo nagbabaga! Ha? Anong ibig sabihin yan? Kamay ingay kapitan. Malapit na sila. Naririnig ko na sila. Kaya lang parang mas nakakatakot ang gabing to. Parang mas nakakatakot sila at meron silang kakaibang kasama. Oo, naririnig ko na sila. Kapwa na naman sila nagtago. Hanggang sa yung ingay na wala. Nawala. Kuya, nandyan lang sila. Hindi sila nag-iingay. Mukhang iniisa-isa nila yung mga bahay. Nakadinig sila ng malakas na sigaw ng babae. Senyalis na mukhang pinasok na ng mga aswang ang bahay. Narinig din nila yung sigaw ng lalaki na tila ng lalaban. Mabilis ding nagtatakbo doon sila kapitan at ang magkapatid na Alexis at Junel. Doon nila nakita sa unang pagkakataong kung paano makidigma ang magkapatid. Napakatamis mo! Hoy! Bitiwan mo siya! Sino ka? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang sabi ko, bitiwan mo siya! Kung hindi, tatabasin ko yung katawan mo. Balaraw. Makapangyarihang balaraw. Sige kuya! Sige! Bitiwan mo ko. Tikman mo galit kung walang hiya ka. Ayaw mong bumitaw kanina. Kitang-kita nila kapitan at ang iba pa kung paano hatiin ni Alexis ang katawan ng aswang na yun. Tumagas ang kulay itim nitong dugo at bumabaha ng dugo sa pintuan ng bahay. Hindi! Paano mo nagawa yun? Ganyang kami kapitan. Wala kaming sinisino. Hindi kami naawa sa mga katulad nila. Ganun ba? Ay, nakakatakot pala kayo magkapatid. Mga mandirigma kami. Kaya walang imposible kapitan. O ano? Kayo dyan? Bilib na ba kayo? Sa nakita ni kapitan sa magkapatid para bang dapat silang pagkatiwalaan. Sa kabilang bahagi may mga nagsisigawan. Pinuntahan yun nila kapitan. Tanging ang gamit nila mga baril na ibinabad sa kung ano-anong pangontra. Hindi tatalab yan kapitan. Dapat pinaorasyonan nyo muna sa amin. Malay ba namin kung sino ba talaga kayo? Akala namin nagbibiro lang kayong magkapatid. Sige! Mga kasama, paputukan ang mga kalaban! Walang takot ang mga aswang na sinasalubong ang bala ng mga bantay bayan. Nang makita ng magkapatid na hindi tinatalaban ng mga yun, inutusan ni Alexis si Jonel na magpakalat ng matinding orasyon. Dumating din noon si Lola Jacinta para sabayan ng apo nito. Nang kumalat na ang orasyon, doon palang sinablan ang mga aswang. Dahilan kung bakit mahigit kalahati sa kanila ang mabilis namatay. Hindi alam nila Kapitan Joso at ng iba pa ang malaking naitulong ni Manang Jacinta. Basta't ang alam lang nila, sa pamamagitan ng mga bala nila, napatay nila ang mga aswang. Yeah! Nagtagumpay tayo! Kapitan, anong gagawin natin sa mga patay na katawan ng aswang? Di ano pa? Susunugin natin sila. Kapitan, nagtagumpay kayo? Oo, nagtagumpay kami. Yabang naman ng mga to. Sila daw nagtagumpay. Kung di naman dahil sa atin, di naman nila mapapatay mga aswang na yan, di ba kuya? Shh, hayaan mo na lang sila.
Kwento nila yan. Siyempre, sila ang bida dyan. Mga apo, tara na. Sigurado akong bukas ng gabi o kaya naman sa mga susunod na araw, lilitaw ang mas malakas na kalaban, kaya hindi tayo dapat na magpakakampante at magsaya. Mga kabarangay, nagsigsitakbo na mga kalaban. Sigurado ako, hindi na babalik ang mga yun at ang mga napatay natin. Susunugin natin pagkatapos nito, magsasayat tayong lahat. Inabot ng hanggang madaling araw ang pagsunog sa patay na mga aswang. Pagsapit naman ng 10:00, kita na ang saya ng mga tao sa baryo. Halos lahat ng tao naghahanda. Ang napag-usapan kasi, yung mga handa nila dadalhin sa gitna ng plaza at pagsasalu-saluhan. Bilang respeto at pagsunod sa kautosan ni Kapitan Joso, maging si Lola Jacinta, naggayak din ng makakain. Lola, bakit kailangan nating sumunod? Hindi naman talaga sila ang dahilan kung bakit natapos ang problema. Apo, bilang respeto na lang. Siya nga naman kuya, gusto ko rin namang makijoin kumain dun sa gitna ng plaza eh. Tsaka napansin ko kuya, ang gaganda ng mga babae rito. Hoy, Jonel, Puro ko talaga babae. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. diyan ka na nga, kakarnihin ko na yung manok. Mas mabuti pa nga siguro. Habang nagkakarne ng manok noon si Alexis, si Jonel naman ay busy upang makipagkwentuhan kay Edna. Alam mo Edna, di naman talaga sila Kapitan Joso ang dahilan kung bakit namatay yung kalahati sa mga aswang kagabi. Oh, talaga? Oo, nang dahil yon sa orasyon ko tsaka ni Lola Jacinta. Kaya lang tinabla ng mga yon. Ay ganun? Hayaan mo't sasabihin ko kay ina. Naku, wag na. Baka sabihin mo naman, nagyayabang lang ako pero yun talaga ang totoo. Kami ang dahilan kung bakit namatay yung mga aswang na kalaban kagabi. Talaga? Promise. Pagsapit ng tanghali, ito na ang takdang oras para dalhin ang mga lutong pagkain sa plaza. Pagdating doon, ang haba-haba ng mga lamesa at napakadaming upuan ang nakahalera. Pero ni maski isang tao wala doon. Ang utos kasi ni Kapitan, pag naibaba na ang share nilang pagkain, pumunta ang lahat sa kabilang bulwagan. Doon daw kasi meron silang pag-uusapan. Dito! Pagkatapos yung ibaba ang pagkain, pumunta kayo rito sa kabilang bulwagan at ako'y merong i-announce. Lintik. Dami namang utos nito. Sumunod na lang tayo, Alexis. Sige po Lola. O mga kasama, ngayong naririto na tayo, meron akong ipagbibigay alam sa inyo. Lahat ay umayon at sinimulan na ni Kapitan. Mga kasama, siguro naman sa panunungkulang ko lang nangyari to. Ewan ko lang sa mga susunod dyan. Siguro naman, sa susunod na leksyon, iboboto nyo pa rin ako. Alam ko namang hindi nyo ako basta makakalimutan. Nako, pinulitika pa talaga. May sinasabi ka dyan? Wala ho. Natutuwa po ako sa inyo, yung po ang totoo. Magaling at nagkakaintindihan tayo. Ulitin ko mga kababaryo ko, siguro naman sa susunod na leksyon iboboto nyo pa rin ako. Kasi nakita nyo naman hindi ko kayo pinabayaan. Ang problema sa aswang, naririto ako. Hindi ako patulog-tulog lang. Habang nag-i-speech si Kapitan Joso sa mga tao, napatingin si Jonel sa mga pagkain. Lola, ano yun? Ha? Teka. Gulat na gulat ang maglola. Kasi sa mga nakahalerang pagkain sa mesa,
nakita nilang may 4 na lalaking nakasuot ng purong itim na halos hindi makita ang muka ang gumagala. Dinadaanan ng mga ito ang bawat pagitan ng mesa. Tapos ang kanilang mga kamay itinatapat sa mga pagkain. Lola, anong ginagawa nila? Kapitan, sandali lang. Sandali lang, hindi pa ako tapos. Alam ko naman na mahal nyo ang dating nakaupo, pero siguro naman, Kapitan, may nangyayari sa kabila. Ha? Tignan nyo! Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi pala nakikita ng Kapitan Del Barrio ang nangyayari sa mga pagkain. Hindi, nilalagyan niya ng kung ano yung pagkain. Tumakbo si Junel papunta sa mga pagkain pero hinawakan siya ng 4 na lalaki. Ikaw naman, sinabi sa'yo mamaya tayo kakain. Hindi nyo naiintindihan. Merong naglalagay ng kakaiba sa pagkain. Baka mapano tayo dyan. Hindi nakikita ng ibang mata ng mga tao ang nangyayari. Kaya't ang batang si Junel ay walang nagawa. Sinubukan din ni Lola Jacinta at ni Alexis na pigilan ang ginagawa ng kung sino man. Pero hindi sila pinakawalan ng mga tao. Mga kasama, hanggang dito na lang ang gusto kong sabihin. Sige, sabay-sabay tayong mananghalian. Lumusob na mga tao papunta sa kainan. Tanging ang 3 lang ang naiwan sa pinanggalingan. Okay dyan. Hindi pa ba kayo kakain? Kapitan, sabihin mo sa mga tao, huwag silang kakain. At bakit naman? Nakita namin, may mga lalaking nakaitim, naglalagay sila ng kakaibang kung ano sa pagkain. Marahil, baka pwede tayo maging aswang doon. Ano bang sinasabi mo dyan? Wala kaming nakitang aswang. Wala! Kapitan, maniwala ka sa amin. Kung ang mga mata niyo'y bulag kami nakadilat. Kayo naman, huwag na tayo pang magbiroon dito. Nagugutom na ako. Tara't sabay-sabay na tayong kumain doon. Hindi napilit yung 3. Hindi sila kumain, pero sinisigawan nila ang mga tao na wag ituloy ang pagkain. Marahil, ang naglagay doon isang makapangyarihang aswang na nagpakalat din ng sabulag kahit araw na araw. Hindi, lagot na. Tara na. Lola, aalis na kaya kami o kaya isama ka na namin. Baka mas matindi pa mangyari dito. Hindi, apo. Mas kailangan tayo ng mga tao dito ngayon. Lumipas ang maghapon, wala namang kakaibang nangyari. Pero ang pakiramdam ng magkapatid na Alexis at Junel, parang may mangyayari pagdating ng hapon. Kuya, natatakot ako. Parehas lang tayo, Junel. Iba nararamdaman ko ngayon. Lola, bakit di sila nakinig sa atin? Bakit hinayaan ng Kapitan Del Barrio na mangyari yun? Ewan ko ba dun? Sa palagay ko, kakaibang mahika ang ipinakalat ng mga lalaking nakaitim. Kaya yung mga mata nila nabulag. Hindi nila nakita ang totoo. Lola, posible kayang maging aswang ang mga tao? Kaya ba nilang manghawa sa pamamagitan ng nilalagyan nila sa pagkain? Sa palagay ko, hindi. Pero may posibilidad na ang mga taong nakakain ng pagkain ay mawala sa sarili nilang kaisipan at baka yung iba mamatay na lang. Lola, anong gagawin natin? Nakakatakot. Baka mapano tayo, Lola? Apo, kung hindi natin kakayanin, pwede tayong humingi pa ng tulong. Tulong? Kanino? Sa apo natin? Matandang-matanda ng apo. Halos hindi na siya makatayo pero buhay na buhay pa rin. Hindi. Meron pa tayong hihinga ng tulong. Maniwala ka sa akin. Sana nga. Pagsapit ng 12:00 ng madaling araw, nagising ang tahimik na baryo. Yung ingay para bang
ingay ng mga nagwawalang tao. Parang nag-aaway. Nagsasabi ng kung ano-anong masasakit na salita. Nagmumurahan. Yung iba nagbabatuhan tapos may hawak pang itak. Tanging ang bahay ni Lola Jacinta lang ang hindi nagkaroon ng ingay sa gabing yon. Huwag kayong lalabas, baka madamay kayo dyan. Sigaw ng Lola sa magkapatid na gusto sanang pigilin ang kapitbahay na nag-aaway. Pagkatapos ng gabing yon, merong mga taong namatay. Yung iba nakita na lang na nakalagapak sa gilid ng daan. Yung iba duguan. Wala silang malang gawin. Hindi nagtagal, si Kapitan Joso dumarating. Kapitan, heto na ang resulta. Sabi namin sa inyo, pigilin nyo yung mga tao. Ano ka ba naman? Yung kapitbahay mo lang nag-away. Imposible. Halos lahat ng mga tao nakakain. Imposibleng sila lang ang nag-away. Sila lang. Ang magkapitbahay na yan ay matagal nang merong alitan patungkol sa babae. Ang ibig mo sabihin, Kapitan, yung ibang mga nakakain hindi nagbago ang kaisipan? Hindi. Hindi mo ba itatanong kung bakit? Teka, paano ba nangyari yun? Ipaliwanag mo nga, kaibigan. Paliwanag mo sa kanila. Kahapon ng tanghali, nandun ako. At isa ako sa nakakain. Teka, sino yan? Lola, sino siya? Teka. Ikaw nga! Ako nga po ito. Kamusta na po kayo, Aling Jacinta? ang aking kaibigan. Ano? Magkakilala kayong dalawa? Opo, Kapitan Joso. Magkakilala kaming dalawa. Yang si Aling Jacinta ay dating... Huwag mo nang ituloy. Teka, mabuti naman at naisipan mong pumunta rito sa amin. Dahil sa imbitasyon sa akin ni Kapitan Joso. Oo, hindi pa tapos ang problema. At akala nyo ba? Hindi naniniwala si Kapitan Joso na ang dalawang to'y merong dugong mandirigma? Ang totoo niya, naniniwala na ako ngayon. Dahil sa paliwanag sa akin ng kaibigan kong si Nolesto. Kapitan, hindi pa tapos ang problema. Kalahati pa lang ang napapatay nyo. Sigurado ko yung kalahating natitira, mas pinaghahandaan ng pagsalakay para kumuha ng mga kadalagahan dito. Kayong dalawa. Lapit kayong dalawa. Bakit po? Lumapit ka na, Jonel. Ikaw rin, Alexis. Oo. Paglapit ng dalawa, may isinabit sa kanila si Canole. Ano ito? Ang init. Ano to, aray? Ang init sa balat! Aray! Kaya mo yan. Hindi nagtagal na wala naman na yung init sa balat. At ayon sa magkapatid, para daw bumigat ang kanilang kamay. Bigat ng kamay ko, parang... Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kapag nabira mo yung aswang, sigurado ako, tanggal ang kaluluwa. Ang bigat ng kamay ko! Ano bang ginawa mo sa amin? Natuwa si Manang Jacinta nang makita niyang gano'n ang sitwasyon. Sinabi niyang matagal nang pangarap ito ng matanda para sa dalawa niyang apo. Isang malakas na proteksyon ang ibinigay sa kanila ni Canole. Kapitan, ano yun? Mamayang gabi. Gusto ko huwag ka nang magsama ng mga bantay bayan mo. Pagbantayin mo na lang sila rito. Ikaw, ako at ang dalawang to, pupunta tayo sa lugar ng mga yun. Total alam naman na ng bata kung saan sila matatagpuan. Paano nyo nalaman? Siyempre, nakakabasa ako ng isipan. Ang bigat! Parang hindi ko kayang humakbang. Kaya mo yan. Tiisin mo lang, Junel. Opo! Natiisan naman ng magkapatid yung bigat ng braso nila.
Kaya't pagsapit ng 9:00 ng gabi pagkatapos nilang mag-inuman, lumakad na sila para puntahan ang pinagtataguan ng mga taong mapuputla ang katawan. Teka, dito na yun. Sabi sa akin ng ibon na inutusan ko. Dito na raw yun, pero bakit wala akong makita? Sigurado ba? Oo kuya, dito yun eh. Wala naman ako makitang kakaiba rito. Sigurado bang dito yon? Baka naman niligaw lang tayo. Dito nga yun. Hindi natin makikita dahil sa puro saging. Pero subukan mong hawakan yung isang saging. Ako ba? O ikaw. Sige. Hinawakan ni Kapitan Joso ang isang saging. Bigla na lamang itong naging isang patay na tao. Wakwak ang tiyan noon at wala ng laman loob. Tapos, yung pinaka tinatapakan ng matanda ay merong isang maliit na butas na kasya lang ang tao. Mula sa butas na yon umamoy ang napakasangsang na amoy. Baho! Baho naman dito! Mabaho nga. Nag-aalala ko, baka patay na mga kababaihan na tinangay nila. Ako mauna. Hoy, hayaan mo siya. Huwag kang mauna. Hindi, akong bahala. Mabilis na tumalon si Jonel. Nang makapasok siya sa loob, nakita niyang may mga babae doon. Lahat ng mga babae roon ay walang saplot. Tapos hindi na makakilala. At kita sa mga ito ang matinding trauma at takot. Nag-iyakan ang mga babae. Huwag kayong mag-alala, hindi ako aswang. Sumama kayo sa akin lahat. Lalabas tayo, nandun sa labas ang mga kasama natin. Ililigtas namin kayo. Hoy! May mga babae rito! Tulungan niyo ako! Yung mga babae raw. Sige. Tama-tama't may dala akong lubid. Isa-isa silang bumaba. Nakita nilang lahat ng mga babae roon ay takot na takot. Napakarami rin nilang pasa sa buong katawan. Yung iba sugat-sugat at halos lahat mapapayat. Isa sa magandang babae roon ang nakilala ni Kapitan Joso. Pamangkin? Ikaw ba yan? Tito! Tito! Mga hayop sila! Papatay namin sila! Mga hayop sila! Nolesto, patayin natin lahat ng mga yon! Oo, papatayin natin sila. Ayon sa ibang mga babaeng matinupa, ikinulong daw sila doon ng mga yon. Pero dati sa kubo sila nakalagay. Araw-gabi daw pinagsasamantalahan sila ng mga ito. At yung mga pumapalag, sinusugatan, kinakagat at sinisipsip ang mga dugo. Ayon din sa isa, kaya sila ikinulong doon dahil babalikan daw sila. Aalis lang daw sila pansamantala sa lugar na yun dahil alam na raw ng isang malakas na albularyo kung saan sila matatagpuan. Kung ganon, iha, alam mo rin ba kung saan sila matatagpuan? Hindi po. Hindi ko po alam. Basta yun lang po narinig ko. Ganon ba? Kung saan man sila ngayon, mahanap din natin sila. Hindi bababa sa 7 kababaihan ang nakuha nila sa makipot na butas na yon. Pag-uwi sa kanila, nag-iyakan ang mga mahal nila sa buhay. Hindi ko kaya to, kuya. Naiyak ako. Kaya mo yan. Lola, Kapitan, Manong Nole, anong gagawin natin ngayon? Saan natin hahanapin ang mga demonyo na yun? Hindi tayo susuko. Isa lang itong panglilin lang. Kahit na pinarinig nila sa mga babaeng bihag nila, naalis na sila, sigurado ako't nararamdaman ko nandito lang sila sa tabi-tabi. Mas magiging challenge sa atin to para kilalanin sila at patayin. Tama! Tama ang sinabi niya. Nararamdaman ko rin nandito lang sila sa baryo.
dahil sa iilan-ilan na lang sila. Sumusubok silang kumuha ng kababaihan, isa-isa. At hindi lang yun. Yung mga babaeng kinulong nila ng matagal, sigurado ko, napunlaan na nila ito. Kapitan, ipunin mo mga pamilya ng mga yun. Gagamutin ko sila mamaya pagkatapos nilang maglinis ng katawan. O sige, okay dyan. Yung pamilya ng mga babaeng naligtas namin, pumunta kayo rito mamaya. Tatanggalin ang mga punla ng mga aswang sa kani-kanilang mga sinapupunan. Sumunod naman ang pamilya ng mga babae. At katulad ng hinala ni Kanole, totoo nga. Meron ng mga punla ang tiyan ng mga kababaihan. Sa pamamagitan ng isang makapangyarihang batong kulay puti na kung tawagin ay mutya ng halamang habyer, na nilubog sa langis mula naman sa niyog na walang mata. Nilabas ng mga ito mula sa kanilang kasilanan ang napakalapot na kulay itim na dugo. May kasama pang mga maliliit na balahibo na parang nanggaling sa patay na kiting kulay itim. Masakit man para sa mga kababaihan yung paglalabas ng ganon mula sa kanilang kasilanan, pero tiniis nila yun upang hindi sila magsilang ng aswang. Habang ganon ang senaryo, naramdaman ni Lola Jacinta na may nakatingin. Kapitan! Apo! Tignan nyo yon! Ha! Humanda ka sa akin! Papatayin kita! Tinutukan ni Kapitan ng baril ang puno. 4 na mga lalaki pala ang naroroon at palihim na nagmamasid. 3 putok, laglag ang 3 lalaking mga mapuputla ang katawan. Pwede bang akin na tong isang to? Bakit isa lang? Lahatin mo na. Oo ba? Akong bahala rito, Manong Nole. Gamit ang mabigat na braso ni Junel, sinakal niya ang mga yon. Maniwala kayo o hindi, naputol ang ulo ng mga aswang. Tapos si Alexis naman, yung isa ganon din ang ginawa. Tinaas nila ang putol na ulo ng katawan at sinabing, mga kasama, ang mga ito ang salarin sa pagsalakay sa inyong baryo. Galit na galit ang mga tao. Naglabasan yung ibabit-bit ang mga itak at yung mga katawan nilang walang ulo pinagtataga hanggang sa maluray-luray ang katawan ng mga ito. Tama na yan! Tama na yan! Junel, Alexis, may tumakbo sa gawiron. Habulin nyo! Oo. Mabilis nagtatakbo ang magkapatid at inabot nila ang 4 pang lalaking mga nakahubad. Saan kayo pupunta? Akala nyo siguro makakatakas kayo ngayon? Hindi kayo makakatakas. Junel! Oo, kuya! Napakalakas ng orasyon ni Junel. Sa pamamagitan ng pagsambit nito, bumulagta ang mga lalaki. Junel, para sa akin na to. Sige kuya, putulin mo ulo ng mga yan. Sige, pagpatungin mo yung 2. Hoy, teka, sandali lang, antayin niyo ako. Ano antayin? Pipigilan mo pa ako, kapitan? Sige kuya, tuluyan mo na. Oh, heto na! Yeah! Putol ang ulo ng 2 aswang na pinagpatong ni Junel. Yung iba nagpupumilit pang tumakbo. Hinabol pa rin ito ng magkapatid. Inabutan na lang nilang nakasabit na sa puno ang 2 yun ng pabaligtad. Pinagod nyo akong 2. Bakit hindi nyo ako inantay? Ako ang Kapitan Del Barrio dito. Teka, ba't nakasabit dyan ang mga yan at duguan? Hindi namin alam. Hindi kami ang may gawa niyan. Sino? Nariyon pala si Kanole. Bagal nyo eh. Teka,
Paparating ang mga kababaryo ko, pwede bang magpakitang gilas naman ako sa kanila? Baka sabihin naman nilang ang kanilang Kapitan Joso'y walang ginagawa. Sige, Kapitan. Bahala ka na. Sige, salamat Alexis. Hoy, bumaba kayong dalawa rito. Binaba nila yung dalawa at doon pinagtatadyakan ni Kapitan ang ulo ng mga yon kahit na wala ng buhay. Mga kababaryo, panoorin nyo kung paano ko sila patayin. Patay naman na yun eh. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay dyan. Tinadtad ni Kapitan Joso ng tagang mga yon. Parang naging bopis ang katawan ng mga aswang hanggang sa tuluyan na nilang ibinaon sa lupa. Hindi pa rin tapos ang problema. Hindi pa talaga. Yung pinakapuno buhay pa. Wala siya rito ngayon. Nararamdaman kong nag-iipon siya ng lakas. Kung ganon, ako nang bahala sa kanya. Hindi lang ikaw. Isama mo yung kapatid mo. Ako? Ikaw nga, Alexis. Huwag mo siyang pababayaan. Oo. Pagsapit ng gabi, lumakad muli sila. Nag-iba sila ng daan. Pero parang pamilyar kay Kapitan Joso ang lugar na yon. Teka lang. Papunta rito yung bahay. Yung bahay ng bangkilan na yun. Bangkilan? Bakit? Minsan nyo na ba silang nakita? Oo, kasama ko ang aking bantay bayan. O tama! Ayun, yung kubo na yun. Sabi ko na nga ba, mabait ang nakatira dito. Teka, sandali lang. Huwag ka mag-alala. Tao po! Tao po! Narinig nila sa loob yung parabang may nabibitak na balat. Lumusot ang kamay nun sa pintuan at sinakal si Kapitan Joso. Ipinasok ito sa loob. Sinabi na nga kasing teka lang eh. Anong gagawin namin, Manong Noli? Sige, pasukin nyo na. Sabay na pumasok ang magkapatid. Nakita nilang si Kapitan Joso wala ng buhay. Latag na ito sa mahabang mesa tapos wakwakan tiyan. Grabe! Ang bilis! Anong ginawa mo kay Kapitan? Simple lang. Pinatay ko siya. Kinain ko ang laman loob niya. Walang hiya ka! Magbabayad ka sa ginawa mo! Ang magkapatid ay bigla na lang bumigat ang tagkaliwang kamay. Oo, kaliwa. Sa hindi naasahang pagkakataon sabay din silang humakbang at sabay din silang bumira sa dibdib sikmura at sa leeg ng aswang. Tumilapon ito papunta sa labas at tumama sa malaking puno. Ano? Hindi ka na makabangon, no? Kuya! Ang balaraw! Oo, nandito na. Sige, kapag hindi ako napatay ng balaraw na yan, babalikan ko kayong lahat. Ano? Sa palagay mo mabubuhay ka pa? Sige, Jonel. Alexis, putulan nyo na ng ulo. Yung bangkilan na yan. Walang niya ka! Ikaw pala yung sinasabi sa akin ng inutusan kong ibon na nakakatakot. Pinatay mo si Kapitan Joso. Napakabait ng taong yan. Anong ginawa mo? Di ako makagalaw. Sa oras na ako yung makagalaw, papatayin ko kayong magkapatid. Hindi na mangyayari yun. Sige, kuya! Hawak-hawak ni Jonel ang hindi makakilos na bangkilan. Binunot na ni Jonel ang kanyang itak. Gusto niyang mangyari sabay silang pupugot sa ulo noon pero hindi pa pwede. Nilabas din ni Alexis ang kanyang balaraw. Sa pamamagitan din
ng nakagapos na espiritual sa nakakatakot na bangkilan hindi ito makakilos. Walang yaka. Itong sayo. Ah! Kapitan, ipaghihiganti kita! Putol ang ulo ng bangkilan. Hanggang dito na lang po ang ating kuwento. Maraming salamat. 0948-5230-887. Yan po ang aking Viber account at WhatsApp account. Diyan nyo lang po ako kontakin kung kayo po ay merong kailangan sa akin. Nuulit ko po, Viber and WhatsApp lang po, dun nyo lang ako pwedeng kausapin para hindi po kayo maloko ng iba. Maraming salamat. Enjoy listening.